Akala mo naman kung sinong perpekto. Kawawang misis. Siguro matagal ng bulag-bulagan. Ganyan talaga. Pag-asawa mo piloto, isang pamilya sa bawat bansa. Ang mga salita ay parang bubog na paulit-ulit na tumutusok sa isipan ni Riva Alontes. Nakaupo siya sa loob ng isang tahimik at malamig na crew lounge sa Ninoy Aquino International Airport. Ngunit ang ingay sa kanyang cellphone ay sapat na para mabingi siya. Ang kanyang uniforme ay perpektong naplansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Sa labas, siya si Riva Alontes, ang hinahangaang flight purser ng pambansang airline. Isang babaeng kilala sa kanyang kahinahunan at profesionalismo. Pero sa loob, ang kanyang perpektong mundo ay unti-unting gumuho. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang larawan. Si Ramon, ang kanyang asawa, may kasamang ibang babae sa Dubai. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang tumatawa. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing saksi sa kung ano man ang meron sila. Hindi ito isang malabong kuha. Malinaw na malinaw ito na post sa isang pribadong social media group para sa mga airline crew at kumalat na parang apoy. Daang-daang reaksyon, libo-libong komento. Ang bawat isa ay isang sampal sa kanyang mukha. Napapikit siya ng mariin. Ito ang kanyang kinatatakutan. Hindi ang pagtataksil mismo, kundi ang kahihiyan. Ang kanilang pagsasama ni Ramon ay palagi niyang ipinagmamalaki. O, palagi itong malayo. Palaging may pagitan ng mga kontinente at karagatan. Ngunit para sa kanya, iyon ang nagpapatibay sa kanila. Ang kanilang pag-ibig ay kayang lampasan ang distansya. Iyon ang kwentong paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, sa kanyang mga kaibigan, sa sino mang magtanong. Ngayon, ang kwentong yon ay ginawang katatawanan sa harap ng lahat. Riva, okay ka lang? Nag-angat siya ng tingin at nakita si Maya, isa sa mga flight attendant sa ilalim niya. Pilit siyang ngumiti. Isang nangiting sanay na siyang gawin sa harap ng libu-libong pasahero. Okay lang, Maya. Medyo masama lang ang pakiramdam. Mabilis niyang itinago ang cellphone. Tumayo siya, itinago ang nanginginig na kamay sa kanyang likuran at hinarap ang kanyang mga kasamahan na may awtoridad sa kanyang boses. Okay, team. Flight check-in 10 minutes. Siguraduhin kumpleto ang lahat. Sumunod sila. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng kanilang pinuno. Naglakad si Riva patungo sa banyo. Bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Pagpasok niya sa isang cubicle, doon niya hinayaang bumagsak ang kanyang mga balikat. Idinial niya ang numero ni Ramon. Bawat ring ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa wakas, sumagot ito. Mahal? Ang boses ni Ramon ay masigla, tulad ng dati. Hindi siya sumagot kaagad. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ramon, nasaan ka? Nasa hotel. Paalis na rin papuntang airport. Pauwi na ako. Miss na kita. Miss na kita. Ang mga salitang dati ay nagpapakilig sa kanya. Ngayon ay parang lason. May nakita ako, Ramon. Ano yon, mahal? Isang larawan. Sinubukan niyang maging kalmado. Ikaw at isang babae. Sa Dubai. Natahimik ang kabilang linya. Ang ilang segundong katahimikan na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Riva? Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. It's not what you think. Mag-usap tayo pag-uwi ko. It's a misunderstanding. Isang misunderstanding? Halos matawa si Riva sa pait. Hawak mo ang kamay niya, Ramon. Mukha kayong masaya. Paano naging misunderstanding yon? Mahal, please. Wag ngayon. Malapit na ang flight ko. Ipapaliwanag ko ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ibinaba niya ang tawag. Hindi niya kayang marinig pa ang mga salitang yon. Isinandal niya ang kanyang noo
sa malamig na pader ng cubicle. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala. Baka nga isang hindi pagkakaunawaan lang, baka kaibigan lang, baka kamag-anak. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang munting tinig na puno ng pagdududa ang nagsasabing ang isang lalaking walang itinatago ay hindi mag-aatubiling magpaliwanag. Bumalik siya sa lounge, ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng katahimikan. Kinuha niya ang kanyang gamit, handa nang harapin ang isang mahabang biyahe. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang cellphone, isang email notification ang lumitaw sa screen. Isang email mula sa bangko, isang credit card statement summary, at sa listahan ng mga transaksyon, isang pangalan ang lumundag mula sa screen at sinaksak siya ng diretso sa puso. Transaction: Shangri-La Hotel, Dubai. Amount: 85,000 pesos. Napatigil siya sa paghinga. Tinitigan niya ang pangalan ng hotel. Alam niya ang lahat ng hotel na tinutuluyan ni Ramon. At siguradong sigurado siya, hindi pa sila kailanman tumuntong sa Shangri-La, Dubai. At sa isang iglap, ang malamig na hangin ng Dubai ay tila umihip. Sa loob ng kanyang puso, pinapatay ang anumang natitirang init ng pagtitiwala. Ang biyahe pauwi ni Ramon ay ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ni Riva. Bawat minuto ay tila isang oras, bawat oras ay tila isang habambuhay. Pagdating niya sa kanilang kondominium, hindi niya ito sinalubong ng yakap o halik, kundi ng isang nakakabinging katahimikan. Iniwan niya ang kanyang maleta sa may pinto at umupo sa sofa, naghihintay. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Ramon na may dalang ngiti. Isang ngiting unti-unting naglaho nang makita ang itsura sa mukha ng kanyang asawa. Mahal, simula niya. Maingat na inilapag ang kanyang mga gamit. Hindi umimik si Riva. Itinuro lang niya ang coffee table, kung saan nakalatag ang isang kopya ng credit card statement. Napabuntong hininga si Ramon. Umupo siya sa tapat niya. Ang distansya sa pagitan nila ay tila mas malawak pa kaysa sa karagatang kalilipad lang niya. Riva, hayaan mo akong magpaliwanag. Iyon naman talaga ang hinihintay ko, Ramon. Isang paliwanag. Sagot niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sino ang kasama mo sa Shangri-La? Yumuko si Ramon. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Isang kaibigan. May problema siya at tinulungan ko lang. Anong klaseng tulong ang nagkakahalaga ng 85,000 piso para sa isang gabi? Tanong ni Riva. Ang sarkasmo ay hindi maitago sa kanyang boses. At sino ang kaibigan na ito na kailangan mong ilihim sa akin? Hindi na mahalaga kung sino siya, Riva. Ang mahalaga, walang nangyari. Tinulungan ko lang siya. Iyon lang yon. Hindi na mahalaga? Napailing si Riva. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang asawa ko ay gumagastos ng malaking halaga para sa isang babaeng hindi ko kilala sa isang mamahaling hotel at sasabihin mo sa aking hindi iyon mahalaga? Tumayo siya, hindi na makayanan ang pag-upo sa harap ng isang lalaking tila naging estranghero. Hindi ako tanga, Ramon. Huwag mo akong gawing tanga. Kinabukasan sa airport, pilit na isinantabi ni Riva ang kanilang problema. Ang trabaho ay ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya ang may kontrol. Ngunit tila sinusubok siya ng tadhana. Sa gitna ng abalang terminal, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Riva, girl, kumusta? Si Brenda, isang kapwa flight attendant na may ngiting matamis, ngunit may tinging tila laging may ibang kahulugan. Lumapit ito. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Nabalitaan ko yung kumakalat na tsismis. Grabe, no? Ang mga tao talaga, walang magawa. Sabi ni Brenda habang hinahaplos ang braso ni Riva. Huwag mong pansinin yun, sis. Alam naman nating lahat kung gaano kakamahal ni Captain Ramon. Pilit nang ngumiti si Riva. Salamat sa concern, Brenda. Pero, nag-atubili si Brenda.
na para bang may mabigat na sikretong sasabihin. Nakaka-bother lang kasi parang nakita ko rin sila sa Dubai Mall. Ang sweet nila. Akala mo talaga mag-asawa. Ang bawat salita ni Brenda ay parang langis na ibinubuhos sa nag-aalab ng apoy sa puso ni Riva. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, sabihin kay Brenda na tumahimik na, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang pilit na, "Ganoon ba? Baka kamukha lang." Umalis si Brenda na may ngiti ng tagumpay. Naiwan si Riva na nakatayo doon. Ang pagdududa ay lalong lumalalim. Nagiging isang halimaw na unti-unting lumalamon sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Si Ramon ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang kanyang paghinga ay kalmado, na lalong nagpagalit kay Riva. Paano siya nakakatulog ng ganito habang siya ay ginugulo ng libu-libong tanong? Dahan-dahan siyang bumangon. Tinulak ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Nilapitan niya ang maleta ni Ramon na hindi pa nito naiayos. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang binubuksan niya ang zipper. Pakiramdam niya ay isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, ngunit kailangan niya ng kasagutan. Sa isang bulsa sa gilid, may nakita siyang mga nakatuping papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga ito. Mga resibo. Resibo ng pagkain sa isang restaurant na para sa 2 tao. Resibo mula sa isang tindahan ng mga laruan. At ang pinakamatindi sa lahat, isang printout ng airline ticket. Hindi para kay Ramon. Ang mga pangalan ay malinaw na nakasulat. Isabel Sandoval, Leo Sandoval, Manila papuntang Cebu. Binayaran gamit ang credit card ni Ramon Delgado. Ang mga pangalan ay tila lumukso mula sa papel at sumampal sa kanya. Isabel, Leo, paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Sino sila? Bakit binabayaran ni Ramon ang kanilang mga biyahe? Ang babae sa larawan, si Isabel ba yun? At si Leo, anak ba nila? Napaupo siya sa sahig. Ang mga papel ay hawak pa rin sa kanyang kamay. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa kanyang work email. Binuksan niya ito. Ito ang kanyang flight schedule para sa susunod na linggo. Flight PR42 Manila Osisco, Nagoya. At sa ilalim nito, ang listahan ng mga crew. Flight Purser Riva Alontes, Captain Ramon Delgado. Napatitig siya sa screen sila, magkasama sa isang flight. Sa isang metal na tubo na lumilipad 35,000 talampakan sa himpapawid. Isang lugar kung saan walang matatatakbuhan, walang maiiwasan. Isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanya. Doon, sa himpapawid, kung saan nagsimula ang kanilang pag-ibig, doon din magaganap ang pagtutuos. Nandito na naman sila Ramon. Nagbabanta. Sinasabing palalayasin kami sa apartment. Ang boses ni Isabel sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Napahilamos ng mukha si Ramon. Nasa loob siya ng isang maliit at simpleng apartment sa Pasig. Ang amoy ng kape at inihaw na tinapay ay nangingibabaw sa hangin. Okay, kalma ka lang Isabel. Nakausap ko na sila. Sinabi ko nang magbabayad ako sa katapusan ng linggo. Pero ayaw nilang maghintay. Ano nang gagawin natin? Ako ang bahala, mariing sabi ni Ramon. Kahit na sa loob-loob niya ay hindi niya alam kung paano. Huwag kang lalabas. Ilock mo ang pinto. Papunta na ako dyan. Pagbaba niya ng tawag, napabuntong hininga siya ng malalim. Lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na may hawak na libro. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Tito Ninong, may problema po ba? Tanong ng bata. Ngumiti si Ramon at ginulo ang buhok ng bata. Walang problema, Leo. May aayusin lang si Tito Ninong. Kumain ka na ba? Umiling ang bata. Si Leo, ang anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan,
ang batang ipinangalan sa ama nito. Habang pinapanood niya si Leo na kumukuha ng tinapay, bumalik sa alaala ni Ramon ang isang imahe na hindi kailanman mabubura sa kanyang isipan. Ang puting silid ng ospital, ang amoy ng gamot, at ang mahinang tunog ng life support machine. Hawak niya ang kamay ni Leo Sandoval, ang kanyang kumpare, ang kanyang kapatid sa ibang ina. Ang malakas na piloto na dati niyang kasama sa kalokohan ay butot balat na lamang, nilalamon ng isang sakit na dumating ng walang babala. Pare! Bulong ni Leo Sandoval, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Leo. Gagaling ka. Pagsisinungaling ni Ramon, pinipigilan ang sariling mga luha. Umiling si Leo Sandoval. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pangako, Ramon. Ipangako mo sa akin. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay nagmamakaawa. Alagaan mo sila para sa akin. Huwag mong pababayaan si Isabel at ang anak ko. Hinigpitan ni Ramon ang hawak sa kamay ng kaibigan. Pangako, pare. Hindi ko sila pababayaan. Iyon ang huling pangakong binitawan niya sa isang kaibigang namamatay. At para kay Ramon, ang isang pangako ay mas matimbang pa sa sarili niyang buhay. Hindi niya alam na kasama pala sa pangakong yon ang malaking utang na iniwan ni Leo. Isang utang na kayang lunurin ang munting pamilyang naiwan nito. Ramon? Naputo lang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Isabel mula sa kusina. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay namumugto. Siya ang babae, sa larawan sa Dubai, pero sa personal, walang bakas ng pagiging masaya o malandi. Ang nakikita lang ni Ramon ay isang babaeng pagod, isang biyudang nawalan ng pag-asa na pilit lumalaban para sa kanyang anak. Salamat, mahinang sabi nito. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Trabaho ko to, Isabel. Pangako ko to kay Leo, sagot niya. Umupo siya sa hapagkainan at inilabas ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang kanyang lock screen. Isang larawan nila ni Riva noong kanilang kasal. Pareho silang nakangiti ng malapad. Ang mundo ay tila nasa kanilang mga kamay. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang tumusok sa kanyang dibdib. Nagsisinungaling siya kay Riva. Araw-araw. Bawat pag-alis niya na hindi para sa trabaho, bawat pisong ginagastos niya na hindi niya masabi kung saan napunta, lahat ay kasinungalingan. Pero ano ang sasabihin niya? Mahal, yung perang pinag-ipunan natin para sa bahay, ginagamit ko para bayaran ang utang ng namatay kong kaibigan? O yung babaeng nakita mo sa litrato, biyuda siya ng best friend ko na hinahabol ng mga loan shark? Hindi. Hindi niya kayang ilagay si Riva sa ganoong sitwasyon. Si Riva ay nabubuhay sa isang maayos at perpektong mundo. Hindi niya ito hahayaang madamay sa gulo at panganib na dala ng kanyang pangako. Pinoprotektahan lang kita, mahal, sabi niya sa sarili. Kapag naayos ko na ang lahat ng ito, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa ngayon, hayaan mong ako muna ang pumasan nito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang email, ang kanyang flight schedule. Binuksan niya ito. Flight PR-42, Manila papuntang Nagoya. Napangiti siya ng bahagya. Isang simpleng biyahe, walang problema, walang gulo. Isang pagkakataon para makahinga, kahit sandali lang, malayo sa bigat ng mga responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Isinara niya ang email. Walang kamalay-malay na ang babaeng pinagsisinungalingan niya, ang babaeng may puso na puno ng pagdududa at galit, ay ang magiging flight purser sa mismong flight na yon. Para sa kanya, isa itong ordinaryong biyahe. Para sa tadhana, ito na ang simula ng pagtutuos. Ang pre-flight briefing ay isang ehersisyo ng matinding pagpipigil para kay Riva. Nakaupo si Ramon sa dulo ng mesa, ang kapitan ng sasakyang panghimpapawid, ang hari ng kanyang kaharian. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad,
habang binibigay ang mga detalye ng kanilang biyahe. Ang lagay ng panahon, ang inaasahang turbulence, ang oras ng paglipad. Tinitigan siya ni Riva, hindi bilang asawa, kundi bilang isang tauhan na nakikinig sa kanyang pinuno. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang init, walang pagmamahal. Isang malamig at formal na tango lang ang ibinigay niya bago ibaling ang tingin sa ibang bagay. Ramdam niya ang mga tingin ng ibang miyembro ng crew. Siguradong nabalitaan na nila ang tsismis. Siguradong pinapanood nila ang bawat galaw nila, naghahanap ng anumang senyales ng lamat sa perpektong pagsasama ng Alontes Delgado. Dahil dito, mas lalo pang pinaghusayan ni Riva ang kanyang trabaho. Ang kanyang ngiti sa mga pasahero ay mas matamis. Ang kanyang boses ay mas malumanay. Ang kanyang mga kilos ay mas perpekto. Isang walking, talking billboard ng kahusayan. Sa gitna ng biyahe, habang naghahanda ng inumin sa gali, pumasok si Ramon para kumuha ng kape. Silang dalawa lang. Ang maliit na espasyo ay biglang naging masikip, puno ng mga hindi masabing salita. "Everything okay back here, purser?" Tanong ni Ramon. Ang boses ay formal, pangtrabaho. Huminga ng malalim si Riva bago humarap. "Okay naman lahat, Captain." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Ikaw? Mukhang pagod ka." Siguro sa dami ng mga sikretong biyahe. Nakita niya ang pagkislot ng panga ni Ramon, ang bahagyang pagdilim ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa ito makasagot, tumalikod na si Riva. "Excuse me, Captain. May pasaherong tumatawag." Iniwan niya itong nakatayo doon. Ang insulto ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Ilang oras pa, sa may baybay ng Japan, nagsimulang maramdaman ang pag-uga. Ang sinasabi ni Ramon na light to moderate turbulence. Umilaw ang fasten seatbelt sign at isang kalmadong anunsyo ang ginawa niya mula sa cockpit. Para kay Riva at sa kanyang crew, normal lang ito. Ngunit para sa ilang pasahero, ito ay isang bangungot. Isang malakas na iyak ng bata ang pumunit sa katahimikan ng cabin. Hindi ito simpleng pag-iyak. Ito ay isang sigaw na puno ng purong takot. Agad na tumayo si Riva at sinundan ang tunog. Sa isang hilera sa gitna, isang batang lalaki ang umiiyak ng walang tigil. Niyayakap siya ng kanyang ina, ngunit hindi ito tumatahan. "Sir, Ma'am, everything okay here?" Malumanay na tanong ni Riva. Takot na takot po siya sa pag-uga. Sabi ng ina, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumuhod si Riva sa tabi ng bata, hindi alintana ang patuloy na pag-alog ng eroplano. Tinitigan niya ang bata. Ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng kakaibang kirot. "Hi," sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. "Ako si Ate Riva. Alam mo ba, yung mga ulap, parang malalambot na unan lang yan. Minsan, kapag dumadaan tayo, medyo maalog. Parang natutulog ka sa kama na medyo malikot." Huminto sa pag-iyak ang bata at tinitigan siya. Ang mga mata nito ay malaki at basang-basa pa ng luha. "Gusto mo, hawakan ko ang kamay mo hanggang sa matapos ang pag-alog?" Alok niya. Nag-atubili ang bata saglit. Pagkatapos ay dahan-dahang inilahad ang kanyang maliit at nanginginig na kamay. Hinawakan ito ni Riva ng buong ingat. Ang liit niyon sa palad niya, malambot at marupok. "Ayan," sabi niya ng may ngiti. "Safe ka na. Hindi ka bibitawan ni Ate Riva." Ikinuwento niya sa bata ang tungkol sa mga bituin, kung paano sila natutulog sa umaga at naglalaro sa gabi. Ikinuwento niya ang tungkol sa buwan na palaging sumisilip sa bintana ng eroplano. Unti-unti, ang mga hikbi ng bata ay napalitan ng mga buntong hininga. Ang pagkatakot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkamangha. Nang tuluyan ng huminahon ng eroplano, bumalik na sa normal ang lahat. Ang ina ng bata ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Riva. Ang mga mata nito'y puno ng paghanga. "Salamat po ng marami, ma'am. Hindi ko po alam ang gagawin ko," sabi ng babae. "Walang anuman po.
Trabaho po namin yan, sagot ni Riva. Ang kanyang profesional na ngiti ay bumalik na sa kanyang mga labi. Bago siya tumayo, bumaling sa kanya ang bata. Ngumiti ito sa kanya sa unang pagkakataon. Isang ngangiting tila nagpaliwanag sa buong cabin. Nakaramdam si Riva ng kakaibang saya, isang panandaliang paglimot sa bigat na kanyang dinadala. Ang galing mo po, sabi ng bata sa malinaw na boses. Hindi na po ako takot. Mabuti naman kung ganoon, little pilot. Biro ni Riva. Tumawa ang bata. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya ng may buong pagtitiwala. Ang mga mata ay bilog at inosente. At sa gitna ng katahimikan ng cabin, sa taas na 10,000 talampakan mula sa lupa, nagtanong ito ng isang simpleng tanong na nagwasak sa mundo ni Riva. Nasaan si Tatay Ramon po? Ang nangiti ay nagyelo sa mga labi ni Riva. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Inulit niya ang mga salita sa kanyang isipan. Paulit-ulit, umaasang nagkamali lang siya ng dinig. Tatay Ramon. Tatay Ramon. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagtingin ng ina ng bata at ng ilang pasahero sa malapit. Ang buong eroplano, ang buong mundo, ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng makina ng eroplano ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang tambol na nagbabadya ng pagtatapos ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mga salitang iyon, Tatay Ramon, ay tila isang bombang sumabog sa tahimik na cabin. At si Riva ang nasa sentro ng pagsabog. Para siyang nabingi. Ang mga ngiti ng mga pasahero, ang mahinang ugong ng eroplano, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang inosenteng mukha ng bata at ang tanging naririnig niya ay ang dalawang salitang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Leo, huwag kang maingay. Isang nag-aalalang boses ang pumutol sa kanyang pagkatulala, ang ina ng bata. Mabilis nitong hinila palapit ang anak, ang muka ay namumula sa hiya at takot. At nang magtama ang kanilang mga mata, kinilala siya ni Riva. Ang buhok, ang hugis ng muka, ang mga mata, siya. Siya ang babae sa larawan. Pasensya na po, ma'am, sabi ng babae. Ang boses ay nanginginig. Nasanay lang po kasi ang anak ko, si Ramon po kasi. Hindi na makapag-isip ng diretso si Riva. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay tila gelatin. Sumunod ka sa akin. Utos niya sa mahinang boses, bago tumalikod at naglakad patungo sa gali. Bawat hakbang ay isang pakikibaka para hindi matumba. Pagdating sa gali, sumandal siya sa counter. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito na para bang iyon ang tanging pumipigil sa kanya na bumagsak. Pumasok ang babae. Isinara ang kurtina para sa kaunting privacy. Ma'am Riva, Isabel Sandoval. Yan ang pangalan mo, di ba? Tanong ni Riva. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumango si Isabel, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Opo, paano niyo po nalaman? Nakita ko ang pangalan mo sa isang flight ticket na binayaran ng asawa ko. Diretsahang sagot ni Riva. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ka ba niya? At bakit ka tinatawag na tatay ng anak mo? Napahikbi si Isabel. Hindi po ganun ang iniisip niyo. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ang asawa ko po, si Leo Sandoval. Patay na po siya. Natigilan si Riva. Leo Sandoval, ang pangalan sa flight ticket. Si Leo at si Ramon, pagpapatuloy ni Isabel, ay parang magkapatid. Sila ang matalik na magkaibigan mula pa noong training nila bilang piloto. Si Ramon, siya ang ninong ng anak ko. Ninong. Ang salita ay tila isang susi na nagbukas ng isang maliit na siwang ng pag-unawa sa isipan ni Riva.
Tinatawag siyang Tatay Ramon ng anak ko kasi mula nang mawala si Leo, si Ramon na lang ang kinikilala niyang ama. Siya ang tumutulong sa amin. Siya ang nag-aalaga. Hinugot ni Isabel ang kanyang wallet at nanginginig na kinuha ang isang luma at lukot na larawan. Inabot niya ito kay Riva. Sa larawan, may 3 taong masayang magkakaakbay. Isang mas batang Ramon, isang lalaking hindi niya kilala, nakamukha ng batang si Leo, at si Isabel na nakangiti ng malapad. Sila ay nasa isang bar, may hawak na mga bote ng beer, ang kanilang mga mukha ay puno ng mga pangarap. Iyan si Leo, turo ni Isabel sa lalaki. Bago pa kayo ikasal ni Sir Ramon. Tinitigan ni Riva ang larawan. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming araw, ay tila bahagyang gumaan. Hindi ito isang kalaguyo, hindi ito isang lihim na pamilya, isang pangako, isang responsibilidad sa isang namayapang kaibigan. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa, isang maliit na patak ng pag-asa sa gitna ng malawak na karagatan ng pagdududa. Ngunit ang ginhawang iyon ay mabilis na napalitan ng panibagong sakit. Ang sakit ng pagkakalihim. Ibinalik niya ang larawan kay Isabel. Tinitigan niya ito. Ang kanyang isipan ay nagpoproseso ng lahat. Ang kabaitan ni Ramon, ang kanyang pagiging mapagbigay. Lahat ng iyon ay totoo. Ngunit ginawa niya iyon sa likod niya. Pinili niyang magsinungaling. Kung ganoon, nagsalita si Riva, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bakas pa rin ng sakit. Kung isa lang pala itong pagtulong sa pamilya ng kaibigan niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. Bakit kailangan niyang ilihim sa akin? Nakita ni Riva ang pag-iwas ng tingin ni Isabel. Ang biglaang pagyuko nito, ang paglalaro sa kanyang mga daliri. Isang kilos na puno ng pagkakasala. Dahil nagsimula si Isabel, ang boses ay halos pabulong na. Dahil natakot siya. At siguro, naging bahagi rin ako ng dahilan na yon. Ang paglapag ng eroplano sa Nagoya ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Ramon. Buong biyahe, ramdam niya ang pader ng yelo sa pagitan nila ni Riva. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa cabin, ngunit alam niyang mas malala pa ito kaysa sa dati. Pagkatapos ng kanyang mga tungkulin sa cockpit, mabilis niyang hinanap si Riva. Nakita niya ito sa isang sulok malapit sa baggage claim area, hindi nag-iisa. Kasama nito si Isabel, ang 2 babae sa kanyang magkabilang mundo. Ngayon ay magkaharap. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ramon. Ito na, ang banggaan na matagal na niyang iniiwasan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya ang itsura sa mukha ni Riva, isang pinaghalong sakit, galit at pagod. Isang itsurang hindi pa niya nakikita kailanman. Sa tabi nito, si Isabel ay nakayuko. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Riva, tawag niya. Tumingin sa kanya si Riva. Ang mga mata ay blanko, walang anumang emosyon. Kayo na lang ang mag-usap, sabi nito sa isang malamig na tinig. Mukhang marami pa kayong dapat pag-usapan. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramon. Naiwan silang dalawa ni Isabel sa gitna ng nagmamadaling mga tao. Hinarap niya ito. Ang kanyang boses ay may halong galit at pag-aalala. Isabel, anong nangyari? Anong sinabi mo sa kanya? Napahagulgol si Isabel. Ramon, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ang alin ang hindi mo sinasadya? Giit niya. Ang sabihin sa kanya ang totoo? Yun naman talaga ang dapat, di ba? Umiling si Isabel. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Hindi lang yon. Yung kumalat na litrato. Yung sa Dubai. Patawad, Ramon. Kumunot ang noo ni Ramon. Hindi maintindihan. Anong kinalaman mo doon? Hindi ko sinadyang mangyari yon, sabi ni Isabel sa basag na boses. Pero hindi ko rin pinigilan. Nakita ko na kinukuhanan tayo ng litrato.
Nakita ko yung post sa social media, pero wala akong ginawa. Hinayaan ko lang. Natigilan si Ramon. Tinitigan niya si Isabel. Sinusubukang iproseso ang kanyang mga narinig. Bakit? Bakit mo hahayaan ang ganoong bagay, Isabel? Alam mong makakasira yun sa amin ni Riva. Yumuko si Isabel. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Dahil pagod na ako, Ramon. Dahil mag-isa ako. Mula nang mawala si Leo, ikaw na lang ang naging sandalan ko. Ikaw ang nag-aalaga kay Leo. Ikaw ang sumasalo sa lahat ng problema. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. At sa isang saglit, sa isang napakamakasariling saglit, umasa ako. Umasa ako na kung maghihiwalay kayo, baka mapunta ka sa amin. Baka magkaroon ulit ng tatay si Leo. Ang mga salita ni Isabel ay tumama kay Ramon na parang kidlat. Napaurong siya. Ang simpleng pagtulong na akala niya ay ginagawa niya para sa isang kaibigan ay naging isang komplikadong gulo. Ang kanyang kabaitan ay naging sanhi ng pag-asa para sa isa at naging lason sa pinakamamahal niya. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigo. Pagkabigo kay Isabel at pagkabigo sa sarili niya. Ang kanyang lihim, ang kanyang proteksyon para kay Riva ay nagbigay daan lamang para sa mas malaking kasinungalingan. Hindi mo ba naisip ang mararamdaman ni Riva? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait. Hindi mo ba naisip na may pamilya akong sinisira mo? Patawad, Ramon. Patawad. Iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Isabel. Hindi alam ni Ramon ang gagawin. Ang isip niya ay blangko. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang hanapin si Riva. Kailangan niyang ayusin ito. Ngunit hindi niya alam. Sa kabilang banda ng terminal, sa likod ng isang poste, may isang taong nagmamasid. Si Brenda. Nakita niya ang lahat. Ang pag-alis ni Riva, ang pag-iyak ni Isabel, ang paglapit ni Ramon para aluin ito. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ng babae sa isang paraan na maaaring bigyan ng ibang kahulugan. Sa isang mabilis at sanay na kilos, itinaas ni Brenda ang kanyang cellphone. Click! Ngumiti siya habang tinitingnan ang kuhang litrato. Perpekto. Mukha silang isang magkasintahang nag-aaway at nagbabati. Mabilis siyang nag-type. To Showbiz Insider Blog. Subject, eksklusibo piloto at kabit, nagkabalikan sa Japan. At sa isang pindot lang, ipinadala niya ang larawan. Kasama ang isang maikling, makamandag na mensahe. Ang huling pako sa kabaong ng pagsasama ni Riva at Ramon. Ang puting pader ng hotel room sa Nagoya, ang tanging tinititigan ni Riva. Walang laman, walang kulay, katulad niya. Ang lahat ng emosyon, ang galit, ang sakit, ang pagdududa, ay tila naubos na at ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Hindi lang ni Ramon, pinagtaksilan siya ni Isabel na ginamit ang kabaitan ng kanyang asawa para sa sariling agenda. Pinagtaksilan siya ng mga kasamahan niya na masayang nagpiesta sa kanyang kahihiyan. At higit sa lahat, pinagtaksilan niya ang kanyang sarili sa paniniwala sa isang perpektong kasal na isa lang palang ilusyon, isang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Riva, mahal, mag-usap tayo, pakiusap. Ang boses ni Ramon ay nagmamakaawa mula sa labas. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Riva, please, buksan mo to. Alam ko na ang lahat. May kailangan kang malaman. Ang pagpupumilit sa boses nito ang nagtulak sa kanya na tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit nanatili siyang nakaharang dito. Pumasok si Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Nakausap ko si Isabel. Mabilis niyang sinabi. Inamin niya ang lahat. Natawa ng mapait si Riva. Alin doon, Ramon? Na anak mo pala si Leo? O na may relasyon talaga kayo? Hindi. Mariing sabi ni Ramon, lumapit ito sa kanya.
Inamin niya na hinayaan niyang mangyari ang lahat, na umasa siya, na kasalanan niya kung bakit lumaki ang gulo. Riva, walang nangyari sa amin. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko. Pero maniwala ka, ginawa ko lang to para protektahan ka. Protektahan ako? Sigaw ni Riva. Ang lahat ng pinipigil niyang emosyon ay biglang bumalik na parang isang dambuhalang alon. Sa tingin mo ba ito ang proteksyon, Ramon? Ang magmukha akong tanga sa buong mundo? Ang malaman ang katotohanan mula sa ibang tao sa loob ng eroplano? Sa harap ng daan-daang pasahero? Mali ako, okay? Mali ako, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pero ngayon, nandito na ako. Sinasabi ko na sa iyo ang lahat. Walang nangyari, Riva. Maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala? Lumakad si Riva palayo. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Hinahatak ito sa frustrasyon. Ang kailangan ko lang naman, Ramon, ay katotohanan. Kahit gaano pa kapait. Pero pinili mong maglihim. Pinili mo ang sikreto mo kaysa sa asawa mo. Dahil pangako ko yun kay Leo. Paano naman ang pangako mo sa akin? Putol ni Riva. Humarap siyang muli. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Sa harap ng Diyos, Ramon, nangako kang walang lihim sa pagitan nating dalawa. Alin sa dalawang pangako ang mas matimbang? Hindi nakasagot si Ramon. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin na sumaksak ng malalim sa puso ni Riva. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nag-vibrate ang cellphone ni Riva sa ibabaw ng kama. Isang mensahe. Hindi niya ito pinansin, ngunit patuloy sa pag-vibrate. Riva, pakiusap. Pagmamakaawa ni Ramon. Aayusin natin to. Tayong dalawa. Magsimula tayo ulit. Kinuha ni Riva ang cellphone para sana patayin ito. Ngunit nakita niya ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Nagpadala ito ng isang link. At sa ilalim ng link, isang maikling mensahe. Sis, I'm so sorry. Kakakita ko lang nito. Binuksan niya ang link. Isang showbiz blog. At sa pinakataas ng page, isang sariwang-sariwang litrato. Kuha sa airport ng Nagoya. Si Ramon at si Isabel. Magkalapit. Ang kamay ni Ramon ay nasa balikat ni Isabel na para bang inaalo ito. Ang kanilang mga mukha ay malungkot na para bang nagdadamayan sa isang problemang silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang headline, eksklusibo, piloto at kabit, nagkabalikan sa Japan, Mrs. na scene-zoned. Naramdaman ni Riva ang huling hibla ng pag-asa na tuluyang napigtas. Ang lahat ng paliwanag ni Ramon ay naglaho. Ang lahat ng kanyang pagmamakaawa ay naging isang malaking kasinungalingan. Sa mata ng mundo at ngayon, sa kanyang mga mata, siya ang kabit. Siya ang extra sa sarili niyang kwento. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Tumingin siya kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Mahal, sabi ni Ramon, nakita ang pagbabago sa kanya. Sa tingin ko, nagsalita si Riva. Ang kanyang boses ay malamig, kalmado at nakakakilabot. Tapos na talaga tayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang taong hindi ko mapagkakatiwalaan. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isinagawa sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Magkatabi sila ni Ramon sa upuan ng crew, ngunit may 1,000 milyang distansya sa pagitan nila. Walang nagsalita. Walang nagtangkang magpaliwanag. Tapos na ang lahat ng salita. Pagdating sa Maynila, hindi umuwi si Riva. Dumiretso siya sa isang hotel, malapit sa airport. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang mag-isip. Sa loob ng 2 araw, pinatay niya ang kanyang cellphone. Hinarap niya ang sakit ng mag-isa. Umiyak siya hanggang sa wala ng luha. Sumigaw siya sa loob ng unan hanggang sa mamaos. At sa 3 araw sa kanyang pagising, wala na ang sakit. Wala na ang galit.
Ang natira ay isang malamig at matalas na kalinawan. Hindi pa tapos ang laban. May isang tao pa siyang kailangang harapin. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling text message to Brenda. Subject, kape. Sa company lounge. Bukas, 10 a.m. Kinabukasan, naunang dumating si Riva. Pumili siya ng isang mesa sa sulok. Kalmado siya. Payapa. Para siyang isang general na naghihintay sa isang laban na alam na niyang panalo na siya. Dumating si Brenda, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Oh my God, Riva! Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry. Okay ka lang ba? Hindi ngumiti si Riva. Itinuro niya ang upuan sa tapat niya. Umupo ka, Brenda. Umupo si Brenda. Medyo nagulat sa kalamigan ni Riva. Girl, kung kailangan mo ng kausap, hindi ako naparito para makipag-usap. Putol ni Riva. Naparito ako para ipakita sa iyo ito. Kinuha ni Riva ang kanyang cellphone, pinindot ang play sa isang video at dahan-dahang inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang video ay kuha mula sa isang CCTV camera sa NEA. Malinaw na malinaw. Nakatayo si Riva, kausap ang isang ground staff. Sa likod niya si Brenda, na kunwari may kausap sa telepono, ay palihim na kinukuhanan ng litrato ang screen ng cellphone pa ni Riva, kung saan nakabukas ang pribadong mensahe na naglalaman ng litrato ni Ramon at Isabel sa Dubai. Ang litratong nagsimula ng lahat, na wala ang kulay sa mukha ni Brenda. Saan? Saan mo nakuha yan? May mga kaibigan ako sa airport security. Simpleng sagot ni Riva, hindi inaalis ang tingin sa kanya. At meron pa. Nag-swipe siya sa isa pang video. Kuha naman ito sa Nagoya Airport. Ang pag-uusap ni Ramon at Isabel at sa likod ng isang poste, si Brenda na muling itinaas ang kanyang cellphone. Dalawa lang ang pagpipilian mo, Brenda. Sabi ni Riva, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Una, mananahimik ako, pero sisiguraduhin kong hindi ka na makakalipad ulit. Pangalawa, ikaw mismo ang aamin sa management. Hihingi ka ng tawad at haharapin mo ang anumang parusa. Pumili ka. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Brenda. Ang kanyang pagiging kampante ay gumuho at napalitan ng purong takot. Riva, please, patawarin mo ako. Hindi ikaw ang biktima dito, Brenda. Kaya huwag kang umarte na parang ikaw. Napahagulgol si Brenda. Inggit na inggit kasi ako sa'yo. Sigaw niya sa mahinang boses. Lagi kang perpekto. Ang perpektong uniforme, ang perpektong trabaho, ang perpektong asawa. Naisip ko lang na siguro, kung masisira yung perpektong mundo mo, mararamdaman mo rin kung gaano kahirap maging ako. Tinitigan lang siya ni Riva. Walang awa, walang galit. Isang malamig na pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya. Ang kapangyarihan na nagmumula sa pagharap sa katotohanan. Tumayo siya. Alam mo na ang mga pagpipilian mo. Tumalikod si Riva at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Habang naglalakad siya papalabas ng lounge, naramdaman niyang gumaan ang kanyang mga balikat. Natanggal na ang isang tinik. Ngayon, ang pinakamalaki na lang ang natitira. Bumalik si Riva sa isang madilim at tahimik na kondominium. Ang hangin ay mabigat sa kalungkutan at mga hindi nasabing salita. Inaasahan niyang wala na si Ramon na kinuha na nito ang kanyang mga gamit. Ngunit naroon ito. Nakaupo sa sofa sa gitna ng kadiliman. Tila isang anino na naghihintay. Hindi nagsalita si Ramon. Dahan-dahan itong tumayo. May kinuha siyang isang folder sa ibabaw ng lamesa at inilapag ito sa harap ni Riva. Hindi ito sulat. Hindi ito regalo. Ito ay isang formal na dokumento. Tumingin si Riva sa takip ng folder. Nakasulat dito ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Petition for Adoption Re. Leo Sandoval. Tinitigan ni Riva ang folder na para bang ito ay isang ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw sa kanya.
petition for adoption. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Inaasahan niya ang galit, ang pag-iyak, ang pagmamakaawa. Hindi niya inaasahan ito. Nag-angat siya ng tingin kay Ramon. Ang anino sa mukha nito ay hindi na maitago ang pagod at sakit sa kanyang mga mata. Ano to, Ramon? Tanong ni Riva. Ang boses ay mahina. Halos walang tunog. Isang paraan para bumawi? Isang paraan para sabihin mong sorry? Umiling si Ramon. Lumunok siya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Riva ang purong takot sa kanyang asawa. Ang takot na tuluyan na siyang mawala. Hindi, sagot ni Ramon. Isa itong pag-amin. Naglakad ito palapit, ngunit huminto ng may sapat na distansya sa pagitan nila. Noong una, ginawa ko ang lahat dahil sa pangako ko kay Leo Sandoval. Isang obligasyon, isang bigat na kailangan kong pasanin. Tumingin ito sa folder. Pero nitong mga nakaraang buwan, habang nakikilala ko ang batang si Leo, hindi na ito tungkol sa pangako, Riva. Hindi na ito obligasyon. Huminga siya ng malalim. Tunay ko ng mahalang bata. Gusto ko siyang maging anak. Bumaling ang mga mata nito pabalik sa kanya. Puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita. Pero alam kong hindi ko to magagawa kung wala ka. Hindi ko ito pipirmahan kung hindi ka ang ina. Dahil walang kwenta ang maging ama kung hindi ikaw ang asawa ko. Ito na ang pinakahuling depensa ni Ramon. Ang kanyang huling katotohanan. At sa wakas, bumigay ang pader na itinayo ni Riva sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luhang akala niya'y naubos na ay muling bumalong. Ngunit hindi ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng paglaya. Ang lahat ng bigat, lahat ng sama ng loob ay unti-unting natunaw. Dahil sa wakas, narinig niya ang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Hindi isang paliwanag, hindi isang dahilan, kundi isang pag-amin. Mali ako, Riva. Pagpapatuloy ni Ramon, ang boses ay basag. Maling-mali ako sa pag-iisip na kaya kong pasanin ang mundo na ng mag-isa. Dahil ang mundo ko, ikaw. Nanginginig ang kanyang mga labi. At nabigo akong protektahan iyon. Napahikbi si Riva, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya, hindi para yakapin ito, kundi para tumayo sa tabi nito. Kapantay niya. Mali rin ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Mali rin ako, Ramon. Tumingin siya sa kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Minahal ko ang imahe ng isang perpektong kasal, ang ideya na tayo, yung perpektong mag-asawa na hinahangaan ng lahat. Humarap siya kay Ramon. Minahal ko yun ng higit pa sa pagmamahal ko sa hindi perpektong lalaki na nasa harap ko. Patawad. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita nila ang tunay na anyo ng isa't isa. Hindi ang perpektong piloto, hindi ang perpektong flight purser, kundi 2 taong nagkamali, nasaktan, at ngayon ay gustong bumangon. Kinuha ni Riva ang folder. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramon. Hindi ko to pipirmahan, sabi niya. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Ramon. Hindi ko to pipirmahan ng mag-isa, paglilinaw ni Riva. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tayo ang pipirma nito, bilang mag-asawa. Ang ginhawa sa mukha ni Ramon ay parang pagsikat ng araw. Akma siyang yayakapin nito. Ngunit itinaas ni Riva ang isang kamay para pigilan siya. Pero, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. May isang kondisyon. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito ang kanilang huling pangako. Bukas, 9:00 ng umaga, may appointment tayo sa isang marriage counselor. Magsisimula tayo sa simula, mula sa zero. Walang sikreto, walang kasinungalingan. Hindi nag-atubili si Ramon. Tumango siya. Ang mga luha ay malaya nang tumutulo
sa kanyang mga pisngi. Oo, mahal, sabi niya. Mula sa zero. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga session nila sa marriage counseling ay hindi naging madali. May mga araw na puno ng sigawan at pagsumbat. May mga araw na puno ng tahimik na luha. Ngunit sa bawat session, isang piraso ng pader sa pagitan nila ang unti-unting gumuho. Natutunan nilang makinig. Natutunan nilang magsalita. Hindi lang tungkol sa mga problema, kundi pati na rin sa kanilang mga takot at pangarap. Natutunan ni Ramon na ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang pagtatago ng kahinaan. Natutunan ni Riva na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa mga di kasakdalan. Ang petisyon para sa pag-aampon kay Leo ay naaprubahan. Si Isabel, sa tulong nila, ay nakahanap ng bagong trabaho at nagsimulang muling buuin ang kanyang buhay. Paminsan-minsan, bumibisita ito para makasama si Leo, hindi na bilang isang babaeng umaasa, kundi bilang isang kaibigang nagpapasalamat. Si Brenda naman ay inilipat sa isang ground position, isang paalala sa lahat na ang bawat aksyon ay may katumbas na resulta. Isang maaraw na hapon, nakaupo si Riva sa tabi ng bintana sa kanilang kondo, nagbabasa ng libro. Lumabas si Ramon mula sa kwarto. Bihis na bihis, suot ang kanyang uniforme. Ngunit sa halip na dumiretso sa pinto, lumapit ito sa kanya. "Flight ko na, mahal," sabi nito. Ngumiti si Riva at ibinaba ang kanyang libro. "Okay? May dala akong pasalubong para sa'yo," sabi ni Ramon. Kumunot ang noo ni Riva. "Paalis ka pa lang, may pasalubong na agad." Ngumiti si Ramon at inilahad ang kanyang kamay. Hindi materyal na bagay. Kinuha nito ang kamay ni Riva at inilagay sa kanyang dibdib. "Ito, ang bawat tibok nito, sa'yo lang, walang lihim, walang pag-aalinlangan. Ibibigay ko sa'yo ng buo at pagbalik ko, kukunin ko ulit ng buo. Deal?" Natawa si Riva, isang tawang matagal nang hindi naririnig sa loob ng bahay na yon. "Ang drama mo. Sige na, lumakad ka na. Baka malate ka pa." Ngunit bago ito umalis, hinila niya ito palapit at hinalikan. Isang halik na puno ng pagtitiwala, ng kapayapaan, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Makalipas ang 1 linggo, si Riva naman ang nasa himpapawid. Flight papuntang Singapore. Habang naglalakad siya sa aisle, tinitingnan ng mga pasahero. May isang bagong nangiti sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang nangiti ng isang flight purser na nagpapakita ng perpektong serbisyo. Ito ay ang ngiti ng isang babaeng buo. Bago mag-take off, kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang kanyang lock screen. Ang luma nilang wedding picture ay napalitan na. Ang bago ay isang litrato nilang tatlo. Siya, si Ramon at si Leo na nagtatawanan sa isang parke. Kuha ito noong 1 linggo. Magulo ang buhok ni Leo, may dumi ng damo ang pantalon ni Ramon. At siya, si Riva, ay tumatawa ng malakas. Walang pakialam kung may makakita man. Hindi perpekto, pero totoo. Isang text message ang dumating mula kay Ramon. From, "Mahal message, fly safe, mahal. Naghihintay kami ni Leo sa pag-uwi mo. We love you." Itinago niya ang kanyang cellphone. Sa labas ng bintana, ang mga ulap ay parang isang malawak na karagatan ng puting bulak. Dati, ang himpapawid ay simbolo ng distansya, ng pangungulila, ng mga lihim. Ngayon, habang dahan-dahang umaangat ang eroplano, alam niyang hindi na. Ang himpapawid ay hindi na lugar ng kalungkutan. Ito ay isang pangako. Ang pangako ng laging pagbabalik sa isang tahanang binuo, hindi sa perpektong imahe, kundi sa matibay na pundasyon ng katotohanan. Napatingin si Riva sa abot tanaw. Ang kanyang puso ay payapa. Ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging totoo. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap na niya ang kanyang tunay na pamilya.